Alexa POV, nandun pa po sa cafeteria ang pagkain ko at kung hindi naman po importante, ang kailangan mo'y pwede bang bumalik ako doon? Seryosong tanong ko sa kanya. Napansin ko kaagad namang nagsalubong ang kilay niya. Hindi yata siya masaya sa sinabi ko. No, simula ngayong araw, hindi ka na sa cafeteria kakain. Seryosong bigkas niya. Kung hindi ako pwedeng kumain sa cafeteria, saan ako kakain kapag lunch? Hindi naman ako pwedeng magbaon dahil tamad na ako magluto. Feeling ko waste of time lang dahil mag-isa lang naman ako. Hindi kita maintindihan. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Seryosong tanong ko. Napansin ko naman ang makahulugang pagguhit ng ngiti sa labi niya. No, nothing. Gusto lang kitang alagaan at protektahan sa lahat ng oras kaya ako to ginagawa. Seryoso niyang sambit. Hindi ko naman maiwasan na mapailing. Protektahan? Bakit? Nangako ka sa akin noon na hindi mo na ako papakialaman pero ano tong ginagawa mo? Seryoso kong sambit. Bakit? Ano bang ginagawa ko? Wala naman hindi ba? Gusto ko lang naman na sabay tayong kumain ng lunch kaya kita pinasundo kay Mr. Kizon kanina. Wala naman sigurong masama, hindi ba? Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko alam pero feeling ko may something talaga eh. Feeling ko, dahan-dahan niya na namang kinokontrol ang bawat kilos ko. Nag-uumpisa na naman yata siya kaya hindi ko na naman mapigilan ang makaramdam ng pagkabalisa. Sit down. Pautos niyang bigkas kaya naman dahan-dahan na akong naupo sa kanyang suave chair. Naramdaman ko na naman ang kakaibang kabog ng dibdib ko. Alam kong may mali pero natatakot naman akong suwayin siya at tanggihan ng mga pagkain na inilagay niya mismo sa harapan ko. Isa sa mga paborito kong pagkain kapag kumakain kami sa isang restaurant. Baked salmon with mashed potato plus green salad. Nabitin ako sa pagkain ko kanina sa cafeteria kaya hindi ko tuloy mapigilan ng makaramdam ng pagkatakam. Eat. Pagkatapos nito, pwede ka nang lumabas ng opisina ko. Seryoso niyang bigkas sabay abot niya sa akin ng kutsara at tinidor. Wala na akong magagawa pa kung hindi ang tanggapin yon. Inukupan niya na din ang isa pang upuan na nasa harap ng kanyang office table at nag-umpisa na rin siyang kumain. Wala na din akong nagawa pa kundi ang pagbigyan siya. Nandito na lang din ako sa loob ng opisina niya, kaya lulubos-lubusin ko na lang. Kaysa naman ako pa ang magutom. Alam kong pipilitin niya lang ako kung sakaling tanggihan ko siya. Katahimikan ng bumalot sa loob ng opisina niya habang kumakain kami. Walang ni isa man sa amin ang nangahas na magsalita kaya naman nanatili na din akong tahimik hanggang sa matapos kaming kumain. Mabilis na akong tumayo mula sa pagkakaupo sa kanyang suave chair. Kagad naman siyang napatitig sa akin habang blankong ekspresyon ng kanyang muka. Saan ka pupunta? Seryosong tanong niya. Tapos ng break time at babalik na ako sa pwesto ko. Maraming salamat sa pagkain, Mr. Blanco. May mga papeles na nasa table ko na dapat kong tapusin ngayong araw. Seryoso kong bigkas. Alam niya naman kung anong tinutukoy ko kaya wala naman sigurong dahilan para pigilan niya ako. At saka wala akong balak na magtagal dito sa loob ng opisina niya. Mahirap na. Baka ano pang maisip niyang gawin sa akin eh. Okay, you can go now and finish your work. Hindi ka pwedeng umuwi hanggat hindi mo natatapos ang report mo. Seryoso niyang bigkas. Hindi ko tuloy maiwasang mapasimangot at diretso na ako naglakad palabas ng kanyang opisina. Naabutan ko ang mga kasamahan ko na abala sa kanilang mga trabaho. Kahit nga si Miss Misty, busy din eh. Ni hindi niya man lang napansin ang paglabas ko mula sa loob ng opisina ni Luther. Diretso na ako sa aking table. Hindi ko pa nga maiwasang magtaka, lalo nang mapansin ko ang kakaibang pagtitig sa akin ni Anne. Anong nangyari? Bakit kanya pinatawag? Nagtataka nitong tanong. Umiling lang ako pagkatapos inumpisahan ko ng tignan ang mga reports na sinabit ko kay Luther kanina. Wala naman talagang mali eh at hindi ko alam kung anong babaguhin ko dito. Gusto niya lang talaga akong pahirapan. Mahina akong sambit. Habang hindi ko mapigilan ang mapasabunot sa sarili kong buhok. Ano bang babaguhin ko sa isang report na alam kong wala namang mali? Heist, hindi ko pa nga matatanggap ang una kong sweldo pero parang gusto ko nang mag-resign. Lumipas ang buong maghapon na wala naman talaga akong ginagawa. Para sa akin, perfect itong report ko eh.
Alexa, hindi ka pa ba uuwi? Hindi ko pa nga maiwasang magulat nang biglang magsalita si Susan sa likod ko. Wala sa sariling napatingin ako sa kanila at doon ko napagtanto na uwian na pala. Mag-uuwian na pero hindi ko pa naisasubmit ang report na pinaulit ni Luther sa akin. Mauna na kayo, may tatapusin pa ako eh. Malungkot kong sambit. Pagkatapos noon, mabilis na akong tumayo at isa-isang dinampot ang mga report ko. Bahala na, isasubmit ko ulit ito kay Luther. Uuwi na ako. Tanggapin niya man or hindi ang report na to. Bahala siya. Hapon at wala akong balak na magstay ng magdamag dito sa opisina na nakatunganga lang. Malakas ang kabog ng dibdib na kumatok ako sa pintuan ng opisina ni Luther. Dala-dala ko pa rin ang report na nireject niya kaninang umaga pero wala namang kahit ni isa kong nabago. Para sa akin, wala naman talagang mali. Kaya walang dapat na baguhin. Gusto lang talaga akong pahirapan ni Luther. Ang mga kasamahan ko ay nagsipag-uwian na kasama si Miss Misty. Ako na lang ang mag-isang nandito sa labas dahil kahit na si Emerald, iniwan na din ako. Ang unfair ng babaeng yun. Napansin kong hindi na siya kagaya ng dati na halos ayaw akong iwan. Come in, narinig kong boses ni Luther mula sa loob ng opisina kaya naman humugot muna ako ng malalim na buntong hininga bago ko dahan-dahang binuksan ang pintuan. Kaagad kong napansin si Luther na nakaupo sa kanyang swivel chair habang abala sa harap ng kanyang computer. Peke akong tumikim para makuha ang atensyon niya. Sir, tawag ko pa sa kanya. Nagangat naman ito ng tingin at direktang tumitig sa akin. Oras na po ng uwian. Isasubmit ko lang po sana ang report ko. Pilit ang ngiti sa labi na bigkas ko. Kaagad naman siyang sumenyas na lumapit daw ako sa kanya at kaagad naman akong tumalima. Naglakad ako patungo sa kanya at ipinatong ko ang dala-dala ko sa ibabaw ng kanyang table. Good, marunong ka naman palang tumupad sa usapan eh. Sit down. Seryoso niyang bigkas. Unlike kanina, seryoso siya at kasual ang pagsasalita. Naramdaman ko ang malaking agwat sa pagitan namin. Empleyado ako at siya ang boss. Dali-dali naman akong naupo. Nagdadasal na sana wala na siyang topak at huwag niya nang i-reject ang report na dala ko. Lalo na't nag-umpisa na siyang buklatin iyon. May binago ka ba talaga dito, Miss Romualdez? Anong ginawa mo maghapon? Seryoso niyang tanong sa akin. Muli ko na namang naramdaman ang malakas na kabog ng dibdib ko. Shit, ang galing niya. Sir, nireview ko po ang report na yan at wala naman po ako nakitang mali. Mahinang boses kong sagot. Napansin ko pang pagtaas ng kabilang sulok ng labi niya na para bang hindi siya kumbinsido sa sinasabi ko. Are you sure about this, Miss Romualdez? Wala akong nakitang may nabago sa report na ito. Are you kidding me? Seryosong tanong niya sa akin. Kaagad naman ako natameme. Huling-huli ako eh. Wala nang dapat na ipaliwanag at baka madagdagan lang ang kasalanan ko. Saka ano daw, Miss Romualdez na ang tawag niya sa akin. Hindi na Priscilla. Ulitin mo to, lahat-lahat at hindi ka pwedeng umuwi hanggat hindi mo maaayos ang simpleng report na yan. Seryoso niyang bigkas. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat. Seryoso ba siya? Anong oras na? Halos 6:00 ng hapon eh. Sir, pwede bang bukas na lang? Mahina akong sabit sa bayo ko. Hindi ko mapigilan na mapasalikop pa ang dalawa kong palad dahil sa nerbiyos. Unfair kung magstay ako na ako lang dito sa opisina. No, ako ang boss dito at ako masusunod. Seryoso niyang sambit. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Sobrang sama ng ugali ng taong to. Imagine, hindi niya man lang naisip na pagod na ako at gusto ko na rin magpahinga. Wala kang choice kung hindi sundin ang gusto ko, Miss Romualdez. Now go back to your table at umpisahan mo ng dapat mong umpisahan. Seryoso niyang muling bigkas. Labag man sa kalooban, wala na akong nagawa pa kundi muling damputin ang mga papeles at laglag ang balikat na naglakad ako palabas ng opisina niya. Ay, masama talaga palang ugali ng Luther na to. Kanina kasama ko siyang kumain ng lunch at maayos naman ang pakikitungo niya sa akin. Pero ngayong hapon biglang nagbago. Parang may split personality lang ang peg. Ay, muli akong naupo sa harap ng aking computer at isa-isang tinignan ng report ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang na-review pero wala talagang mali eh. Parang gusto ko na tuloy maiyak.
Feeling ko pinaparusahan ako ng Luther na to. Hindi ko tuloy mapigilan na mapangalumbaba habang nakatitig lang sa aking monitor. Nakakapagod pa lang ganitong klaseng trabaho. Magre-resign na lang kaya ako. Mabilis na lumipas ang mga minuto. 1 o 2 oras. Gosh, 8:00 na ng gabi pero heto pa rin ako. Tulala at nakakaramdam na ng pagkalam ng aking sikmura dahil gutom na. Nakasimangot ako na patingin sa pintuan ng opisina ni Luther. Nandyan pa kaya siya? Takasan ko na lang kaya siya. Tapos absent ako bukas para hindi niya ako masabon. Dinig ko palagi siyang nag-out of town. Baka bukas or makalawa, aalis din siya so ibig sabihin, hindi rin naman magkukrus ang landas namin. Nasa ganun akong sitwasyon nang mapansin ko ang pagbukas ng pintuan ng opisina ni Luther. Dali-dali kong binaling ang tingin ko sa ginagawa ko. Muling nagbibisi-bisihan at kung wari hindi siya napapansin. Uuwi na siguro siya at maghihintay lang ako ng ilang saglit at uuwi na din ako. Bahala siya, wala akong babaguhin sa report na ito dahil wala naman talagang mali. Priscilla, hindi ka pa din ba tapos dyan? Narinig kong tanong niya. Hindi na Miss Romualdez ang tawag niya sa akin kundi Priscilla na naman. Feeling ko talaga may 2 personality ang nakabalot sa kanyang pagkatao eh. Hindi pa po sir. Mahina akong bigkas. Pinilit ko siyang wag lingunin ulit dahil ayaw ko makita niya na kanina pa ako naiiyak dahil sa sama ng loob. Makikita niya. Absent talaga ako bukas. Bahala siya kung tanggalin niya ako. Wala na akong pakialam pa. We need to go home. You can continue your work tomorrow. Narinig kong bigkas niya. Hindi ko siya pinansin, bagkus lalo kong nilapit ang mukha ko sa monitor ng aking computer. Para naman ipakita sa kanya kung gaano ako ka-hardworking. Priscilla, I said, tama na yan. Marami pang araw para matapos mo trabahong yan. Narinig kong muli niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang makikuyom ang kamao ko. Marami pa palang araw pero bakit ayaw niya akong pauwiin kanina? Sabi niya tapusin ko daw eh. Sure, kayo na rin po ang nagsabi kanina na kailangan ko pong tapusin to bago ako uuwi. Kung wala na po kayong importanteng sasabihin, pwede ko bang iwan niyo na ako? Seryosong bigkas ko. Sino bang dapat na masunod sa ating dalawa? Palagay mo ba kaya mong tapusin ang trabahong yan buong magdamag? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng makagat-labi. Kaunting-kaunti na lang talaga at iiyak na ako eh. Feeling ko, down na ang puso ko. Di tapusin, yan ang utos mo eh. Malamig ang boses na bigkas ko. Hindi ko mapigilan ng mapaangat ang tingin nang bigla kong maramdaman ng dalawa niyang kamay na pumatong sa balikat ko. Kaagad akong napapiksi para ipaalam sa kanya na hindi ko gustong ginagawa niyang paghawak sa akin. Pero nang mag-umpisa niya na akong masahin, sa bahaging yun ay kaagad na nalaki ang mga mata ko sa gulat. Ano ba yung ginagawa mo? Kunwaring naiinis kong bigkas. Akmang tatayo na sana ako pero mabilis niya akong pinigilan. Mukhang mas-stress ka pa kumpara sa akin ah. Bakit? Galit ka pa rin ba sa akin? Nagtatampo at pagbabawalan mo na naman ako makita ka. Seryoso pero may halong diin sa boses na bigkas niya. Hindi ko naman maiwasang mariin na maipikit ang aking mga mata. Luther, nangako ka sa akin na tatantanan mo na ako. Ano na naman ba? Ano na naman tong ginagawa mo? Seryoso kong sambit. Bakit? Ano ba tong ginagawa ko? May mali ba? Wala naman ha. Pinipilit ba kitang makipag-sex sa akin kagaya ng dati? Seryoso niyang bigkas. Hindi ko naman maiwasan na mapangiwi. Shit, bakit napakabulgar niya? Nakakakilabot ang katagang lumabas sa bibig niya ngayon lang. Gusto kong tapusin ang trabaho ko kaya pwede bang iwan mo na ako dito? Please? Seryosong bigkas ko. Naramdaman ko ang pagkatanggal ng dalawa niyang kamay sa balikat ko kaya naman kinuha kong pagkakataon yon para tumayo. Kaya lang muli niya akong pinigilan at sunod ko na lang na naramdaman ay ang pagdampisal ay ko ng isang malamig na bagay. Ayaw mong tanggapin ang pasalubong ko. Gusto mo din na ituring kitang empleyado ko. Tapos ngayong pinapakorek ko sa iyong mali mong report, nagagalit ka sa akin. Bakit? Gaano ba kasamang tingin mo sa akin, Priscilla? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba ako napapatawad sa nagawa kong pagkakamali noon? Seryosong tanong niya.
Habang nagsasalita siya, ramdam kong mainit na hininga niya sa leeg ko na nagbigay sa akin ng kakaibang kilabot. Bagay sa yung pasalubong kong kwintas. Asahan ko na hindi mo to tatanggalin sa leeg mo kung ayaw mong bumalik sa dating pakikitungo ko sa'yo. Tandaan mo, mabilis akong magalit at baka hindi mo magugustuhan. Ang sunod kong gagawin kapag patuloy pa rin ang magiging matigas ang ulo mo. Seryoso niyang muling bigkas. Anong ibig mong sabihin? Mahinang tanong ko. Well, gabi na't alam kong gutom ka na. Hindi mo na kailangan pang gawin ang report na yan ngayong gabi. Seryoso niyang muling bigkas at hindi ko pa nga maiwasang mapaigtad na bigla niya na lang akong hawakan sa aking kamay at sa pilitang pinatayo. Let's go, samahan mo muna akong kumain pagkatapos nito. Ihahatid na kita sa tinitirhan mo. Seryoso niyang wika. Wala na akong nagawa pa kung hindi sundin ang kung ano man ang nais niya. Kaming dalawa na lang ang nandito sa opisina at kapag patuloy pa akong nagmatigas, alam kong tototohanin niya na ang kung anumang banta niya sa akin kanina. Kilala ko siya. Kilalang kilala ko itong si Luther. Bakit dito? Nagtataka kong tanong kay Luther nang huminto ang sasakyan niya sa harap ng isang nightclub. Kusa na akong sumama sa kanya kanina nang yayain niya ako mag-dinner. Pero hindi ko naman nakalain na sa ganitong lugar niya ako dadalhin. Although alam kong mamahaling nightclub ito pero natatakot pa rin akong pumasok sa loob. Baka kasi kung ano-anong makikita ng mga mata ko eh. Saka kung dito pumunta tong si Luther, ibig sabihin may balak siyang uminom ng alak. Why? Hindi mo gusto dito? Bakit? Seryosong tanong niya. Wala naman. Akala ko kasi kakain lang tayo eh. Mahina kong sambit. Believe me, Priscilla, mag-e-enjoy ka dito. Nakangiti niyang sambit. Mabilis na siyang bumaba ng sasakyan at hindi na ako nagprotesta pa. Nang bigla niya na lang din akong alalayan pababa. Noon pa man, sanay na akong hawakan niya kaya no big deal na sa akin ang mga ganitong bagay. Hindi niya na binitawan ang kamay ko habang naglalakad kami papasok ng bar. Nakasunod sa amin ang 6 niyang mga bodyguards kaya kung kaligtasan ni Luther, ang pag-uusapan ay wala talagang problema. Luther! Good evening. Sa wakas, nagpakita ka din. Kaagad na salubong ng isang lalaki. Malaki ang pangangatawan nito at halatang kilalang kilala niya si Luther base na din sa approach niya dito. Tyrone, kasama ko si Priscilla. Deserve mo sa amin ang pinaka-the best of the best niyo. Seryosong wika ni Luther dito. Nakangiti namang tumango ang kausap niya. Napansin ko din na saglit tong sumulyap sa akin at muling tinuon ang atensyon niya kay Luther. Ang lalaking nagangalang Tyrone na din ang nag-assist sa amin patungo sa isang parang kwarto. VIP room ang tawag dito kung saan may mahabang mesa at mga alak ng naka-ready sa ibabaw nito. May malaking screen ng television at mga speakers. In short, parang pwedeng mag-video ka. Simula pagbaba namin kanina ng kotse hanggang sa makapasok kami dito sa loob ng VIP room, hindi man lang binibitawan ni Luther ang kamay ko. Kusa ko nalang hinilang kamay ko na hawak niya at nagkunwari na dinampot ang isang menu book. Sabay upo sa malapit na couch. Nahagip pa ng pandinig ko ang mahinang pagbuntong hininga ni Luther. Si Bral at Simeon, wala pa ba? Narinig ko seryosong tanong niya kay Tyrone. Napangiti naman to. Papunta na daw. Dinaanan pa kasi nilang mga girlfriend nila kaya ganoon. Nakangiti nitong sambit. Nagkibit balikat si Luther at muling tinuon ang atensyon sa akin. Anong gusto mong kainin? Of course, hindi kita papayagan na uminom ng alak ngayong gabi. Kaya lang kita dinala dito dahil gusto kong makilala ka din ng mga kaibigan ko. Siya nga pala si Tyrone or Tyro. Siya ang may-ari ng nightclub na ito. Nasuyong wika ni Luther. Muli ako napatingin kay Tyro at tipid tong ninitian. Wow, mabuti naman at sa wakas. Dinala mo din si Alexa dito pare. Para naman mag-enjoy siya kahit papaano at para din makilala siya ng iba nating mga kaibigan at para din lumawak ang mundo niya. Nakangiting wika ni Tyro. Hindi naman ako nakaimik, bagkus hindi ko mapigilan ang muling mapatingin kay Luther. Isa sa mga pinagsisisihan ko noon ay hindi siya ipinakilala sa inyo noon. Isa sa mga pinagsisisihan ko ay inangkin kong parang pag-aari siya at hindi siya pwedeng umayaw sa lahat ng gusto ko. Narinig ko sambit ni Luther na labis kong ipinagtaka. Hindi ko gets ang ibig niyang sabihin at hindi pa naman siya lasing para magsalita siya ng ganitong bagay. Pwede namang bumawi. Marami pang time para bumawi kaya naman pag-igihan mo na pare. Nakangiting wika ni Tyro. Muli ko nang itinuon ang atensyon ko sa menu book
dahil mukhang sila lang naman na nagkakaintindihan. I want this and this, wika ko kay Luther nang sa akin na naman niya itinuon ang atensyon niya. Kagad naman nagtawag si Tyro ng waiter na mag-asikaso sa order ko. Yan lang ba? Baka may iba ka pang gusto, sabihin mo lang. Muling wika ni Luther. Talagang umusog pa siya palapit sa kinauupuan ko at inakbayan niya pa ako, na para bang gusto niya na namang ipakita sa kaharap namin na pag-aari niya ako. Gosh, ayun na naman siya. Nag-uumpisa na naman niyang gawin ang mga bagay na kagaya ng dati. No, wala na. Ayos na yan. Pilit ng ngiti sa labing sagot ko. Tumango naman si Luther at siya na rin na nagsabi sa waiter ng order ko. May dinagdag pa siya pero hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin. Muli ko kasing inilibot ang paningin ko sa buong paligid. Tama nga ako kanina, pangmayaman ng bar na ito. Ang mga alak na nakapatong sa ibabaw ng mesa ay halatang mamahalin. Pagkatapos maka-order ni Luther, siyang pagbukas naman ng pintuan ng VIP room at pumasok ang 4 na tao. 2 babae at 2 lalaki at hindi ko pa nga maiwasan na magulat nang mamukhaan kong isa sa mga babae. Walang iba kundi ang kaibigan kong si Rita. Akbay siya ng isa sa mga lalaki at kung titignan ay para talaga silang may relasyon.